Kapag nagsimula ang ischemic stroke sa loob lamang ng 3 minuto, ang mga brain cell ay nagsisimula ng mamatay. Maayos ang takbo ng isip mo pero hindi sumusunod ang iyong katawan. Puno ka ng mga gustong sabihin pero hindi mo maibuka ang iyong bibig. Isa itong tunay na nakakatakot na sakit. Ngunit mayroon akong ibabahaging isang kwentong puno ng pag-asa sa inyo. Kahit gaano pa nakakatakot ang ischemic stroke, ang totoo ay maaari itong maiwasan. At sa napakasimpleng paraan pa, kailangan nyo lang palitan ang isang bote ng mantika sa inyong kusina ngayon. Ang isang boteng iyon na mabibili sa supermarket sa halagang humigit kumulang 500 piso ay maaaring magligtas sa mga ugat sa inyong utak sa pamamagitan lamang ng isang bote ng mantika. Oo, tama po. Ito ang katotohanang nakumpirma ko habang inoobserbahan ang libo-libong pasyente ng ischemic stroke sa loob ng desigopung taon. Kapag sinusuri ang mga ugat ng mga taong nagka-stroke, halos iisa ang kanilang pagkakatulad. Ito ay ang paggamit nila ng maling uri ng mantika. Kailangan ninyong tapusin ang panunood ng video na ito. Dahil ang mantikang kasalukuyang nasa kusina ninyo ay maaring dahan-dahang bumabara sa mga ugat sa inyong utak. Sasabihin ko sa inyo ngayon kung anong mantika ang mapanganib, kung anong mantika ang dapat ninyong ipamalit, at kung bakit posible ito sa halagang 500 piso. Sige, simulan na natin. Ischemic stroke. Sa medical na termino, tinatawag itong ischemic cerebrovascular accident. Sa mas simpleng paliwanag, ito ay isang sakit kung saan ang mga ugat na patungo sa utak ay nababarahan kaya hindi nakakatanggap ng oxygen ng mga brain cell at unti-unti itong namamatay. Dito ang pinakamahalaga ay oras. 3 minuto lang. Kapag ang daloy ng dugo patungo sa utak ay naputol sa loob ng 3 minuto, nagsisimula ng masira ang mga brain cell. Pagkalipas ng 10 minuto, magsisimula na ang pinsalang hindi na maibabalik. Ang oras na katumbas ng pagpunta sa banyo o pag-inom ng isang tasa ng kape sa maikling sandaling iyon, ang ating utak ay maaring permanenteng masira. Ang isang 65 taong gulang na pasyenteng nakilala ko sa operating room, nanghina ang kanyang mga braso't binti sa umaga, ngunit inisip niya na magiging okay lang kung magpapahinga siya. Pagkalipas ng 2 oras nang dumating siya sa emergency room, kalahati na ng kanyang utak ang patay. Ang ischemic stroke ay iba sa cancer. Ang cancer ay dahan-dahang umuusad. May oras ka para lumaban, may oras kang makipag-usap sa iyong pamilya. Ngunit ang ischemic stroke ay bigla ang kinukuha ang lahat sa isang iglap. Ang kakayahang magsalita, ang kakayahang makaalala, ang kakayahang igalaw ang katawan, maging ang kakayahang kontrolin ang emosyon, lahat ng bumubuo sa iyong pagkatao ay guguho ng sabay-sabay. May isang bagay na nakakadurog ng puso para sa akin kapag nakikita ko ang aking mga pasyente. Ito ay ang pagkawala ng kanilang dignidad. Ang mga taong namuhay ng nagsasarili sa buong buhay nila ay biglang hindi na makakagawa ng anuman ng mag-isa. Hindi na sila makapunta sa banyo ng walang tulong. Kailangan silang subuan ng pagkain. Hindi na nila kayang magbihis ng mag-isa. Ang mga taong buong buhay na nagpalaki ng kanilang mga anak, nagtrabaho para sa pamilya at namuhay ng may dangal ay biglang hindi na mabubuhay ng isang araw nang walang tulong ng iba. Ang bigat ng kalooban, ang pakiramdam ng pagkawala, nakita ko na iyan ng maraming beses. Kaya't ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang ischemic stroke ay isang sakit na dapat nating iwasan. At ito ay isang sakit na kayang iwasan. Sa katunayan, dumating din sa akin ang babalang iyon nung ako'y nasa huling bahagi ng aking 30s. Araw-araw ang magdamag na operasyon at halos hindi ako nakakakain ng maayos. Ang kinakain ko ay instant noodle sa madaling araw pagkatapos ng operasyon. Mga pagkain mula sa convenience store, mga pagkaing de-deliver at maging ang mantikang ginagamit ko sa bahay ay ang pinakamurang cooking oil sa supermarket. Inisip ko, doktor naman ako, okay lang to. Busy ako kaya wala akong magagawa. Ngunit isang araw pagkatapos ng operasyon, biglang lumabo ang aking paningin. Naging malabo ang lahat at sumakit ang ulo ko na parang sasabog. Agad ako nagpasuri at sa kabutihang palad, hindi ito malubhang sakit. Ito ay isang warning sign ng ischemic stroke na tinatawag na transient ischemic attack o TIA. Ngunit nabigla ako sa resulta ng aking blood test. Malapot ang aking dugo, tumaas ang aking presyon, tumaas din ang aking inflammation levels.
Ito mismo ang kondisyon na palagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente, Dr. Rodrigo Lim. Kung magpapatuloy ka sa ganitong kalagayan, malalagay ka sa panganib sa loob ng ilang taon. Iyan ang sinabi sa akin ng isang kasamahang doktor. Nang gabing iyon, binalikan ko ang aking mga kinakain. At napagtanto ko, ang ugat ng problema ay ang mantikang ginagamit ko araw-araw. Ang refined cooking oil mura, karaniwan at makikita sa bawat kusina ay dahan-dahang sinisira ang aking mga ugat. Kapag nagpiprito, nagigisa, maging sa salad dressing, nandoon ang mantikang iyon. Sa sandaling iyon, may natutunan ako. Ang pag-iisip na hindi naman siguro mangyayari sa akin, yan ang pinakamapanganib na kaisipan. Isa akong doktor. Isang doktor na nakakakita ng mga pasyente araw-araw. Ngunit ipinagwawalang bahala ko ang nangyayari sa sarili kong katawan. Kayo ba, iniisip nyo rin ba to? Okay pa naman ako. Wala akong sintomas kaya malusog ako. Ngunit sa ischemic stroke kapag lumabas ng sintomas, huli na ang lahat. Sa mismong sandaling ito, maaring may tahimik na pagbabagong nagaganap sa inyong mga ugat. Bakit nga ba biglang dumarami ang kaso ng ischemic stroke sa mga panahong ito? Noong araw, mas marami ang kaso ng hemorrhagic stroke, kung saan pumuputok ang ugat dahil sa sobrang taas ng presyon. Ngunit iba na ngayon. Mas marami ng kaso ng ischemic stroke na dulot ng pagbabara ng ugat. Bakit? Ang pangunahing dahilan ay ang mantika. Noong 1980s, ang mga Pilipino ay karaniwang gumagamit ng langis ng linga at langis ng niyog. Ngunit kumusta na ngayon? Subukan ninyong pumunta sa supermarket, ang pinakamalaking espasyo ay inuukupa ng mga refined cooking oil. Canola oil, soybean oil, corn oil, sunflower seed oil, grapeseed oil. Dahil mura at marami, ito ang ginagamit sa karamihan ng mga tahanan. Ang problema, ang mga mantikang ito ay naglalaman ng napakaraming fatty acid na tinatawag na omega-6. Ang omega-6 mismo ay hindi masama. Ngunit kapag sobra-sobra na konsumo, nagdudulot ito ng pamamaga, inflammation sa ating katawan. Nagkakaroon ng pamamaga sa dingding ng mga ugat, lumalapot ang dugo at mas madaling mamuo ang dugo, blood clot. At ang blood clot na yon ang bumabara sa mga ugat na patungo sa utak. Dagdag pa rito ang mga pritong pagkain, processed foods at fast food, lahat ng ito ay gawa sa refined cooking oil. Isang buong manok, isang balot ng French fries, isang pakete ng instant noodles, lahat ay gawa sa mantikang iyon. Hindi natin namamalayan nakakakonsumo tayo ng 10-10 gramo ng omega-6 araw-araw. Kung ikukumpara, 20 taon na ang nakalipas, halos 10 beses itong mas marami. Ano ang resulta? Chronic inflammation. Ang buong katawan natin, lalo na ang mga ugat, ay palaging nasa estado ng pamamaga. Kung sasamahan pa to ng stress at kakulangan sa ehersisyo, mas mabilis masisira ang mga ugat. Halos lahat ng pasyenteng nakilala ko sa emergency room ay may ganitong uri ng eating habits. Doktor, hindi naman ako masyadong kumakain ng karne. Hindi rin ako madalas kumain ng prito, sabi nila. Ngunit kapag tinanong ng mas detalyado, araw-araw silang kumakain ng mga ginisang pagkain gamit ang cooking oil na iyon, kumakain ng processed foods at madalas kumain sa labas. Sa huli, pareho lang ang resulta. Nakakonsumo sila ng napakaraming omega-6 sa pamamagitan ng refined cooking oil at iyon ang dahan-dahang bumara sa kanilang mga ugat. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Ngayon sasabihin ko ang pinakamahalagang bahagi, anong mantika ang dapat ipamalit? Matapos kong matanggap ang babalang iyon, nung nasa 30s ako, may una akong ginawa. Itinapon ko lahat ng refined cooking oil sa bahay. At pinalitan ko ito ng 2 uri ng mantika, olive oil at perilla oil. Nagpasya akong gamitin lamang ang 2 ito. Sa una, nag-aalinlangan ako. Ano naman ang magbabago sa pagpapalit lang ng mantika? Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, nang magpa-blood test ako ulit, nagulat ako. Ang malapot kong dugo ay luminaw. Bumaba ang aking inflammation levels. Bumalik sa normal ang aking presyon. Doon ako nakumbinsi. Ang pagpapalit lang ng mantika ay tunay na makapagliligtas sa mga ugat. Una, pag-usapan natin ang olive oil. Ang olive oil ay may sangkap na tinatawag na oleic acid. Ang oleic acid na ito ay direktang nagpapababa ng pamamaga sa dingding ng mga ugat.
Pinapababa nito ang bad cholesterol LDL at pinapataas ang good cholesterol HDL. Ang pinakamahalaga, pinipigilan nito ang pagbuo ng blood clots. Ang olive oil ay pumipigil sa direktang sanhi ng ischemic stroke ang blood clots. May isang malaking pag-aaral na isinagawa sa France. Sinubaybayan nila ang 7,500 na senior citizens na may edad 565 pataas sa loob ng 6 na taon. Ano ang naging resulta? Ang grupo na regular na kumukonsumo ng olive oil ay nagkaroon ng 41% na mas mababang panganib ng stroke kumpara sa grupo na hindi. 41%. Halos kalahati ang nabawas. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng mantika, ngunit may mahalagang bagay dito. Hindi kahit anong olive oil ay pwede. Dapat itong extra virgin olive oil. Ang produktong may nakasulat na ganyan, ang regular na olive oil o pure olive oil ay dumadaan sa proseso ng refining kung saan maraming nawawalang magagandang sangkap. Tanging ang extra virgin lang ang direktang piniga mula sa oliba, kaya't buo pa rin ang oleic acid at mga antioxidant nito. Kahit medyo mas mahal, siguraduhing extra virgin ang bilhin ninyo. Ngunit kapag pumunta kayo sa supermarket, napakaraming extra virgin olive oil. Nakakalito kung ano ang bibiliin, hindi ba? Ituturo ko sa inyo. Una, tingnan ang kulay ng bote. Dapat ito ay nasa madilim na berde o brown na bote. Iwasan ang mga transparent na bote. Ang olive oil ay madaling masira, oxidize, kapag na-expose sa liwanag, kaya't ang mga magagandang produkto ay gumagamit ng madidilim na bote. Ikalawa, suriin ang pinanggalingan. Italy, Spain at Greece ang mga karaniwang pinagmumulan. Mas mainam kung iisa lang ang nakasaad na pinanggalingan, single origin. Ikatlo, tingnan ang petsa ng pag-ani, harvest date. Kung may nakasulat na harvest date o taon ng pag-ani sa bote, ito ay isang sariwang produkto. Ikaapat, tingnan ang presyo. Magduda sa mga sobrang mura. Para sa 250 ml, dapat ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 piso. Ang mga nagkakahalagang 250 o 300 piso, kahit pa may nakasulat na extra virgin, ay mahirap pagkatiwalaan. Ang tunay na olive oil ay may masalimuot na proseso ng paggawa at mataas ang puhunan, kaya't hindi ito maaaring ibenta ng sobrang mura. Kung susuriin ninyo ang 4 na puntong ito, makakaiwas kayo sa mga peke at makapipili ng tunay na magandang olive oil. Paano naman ito dapat kainin? Sasabihin ko sa inyo ang ginagawa ko tuwing umaga. Sa walang laman na tiyan, naglalagay ako ng 1 kutsarang extra virgin olive oil sa 1 tasa ng plain yogurt. Sa una, maaaring kakaiba ang lasa. Ngunit kapag nasanay ka, ito ay nagiging malinamnam at masarap. Subukan ninyong lagyan ng olive oil at kaunting asin ng tokwa sa halip na toyo. Sa salad sa halip na dressing, olive oil at lemon juice lang ang ilagay. 1 kutsara sa 1 araw. Iyon lang ang kailangan ninyong sundin. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong tandaan. Hindi dapat iniinit ang olive oil. Kapag iniinit sa mataas na temperatura, lahat ng magagandang sangkap nito ay nasisira at sa halip ay nakakalikha pa ng mga mapanganib na substance. Kung kailangan talagang maggisa, gamitin ito sa napakahinang apoy at sa maikling panahon lamang. Mahalaga rin ang pag-iimbak. Itago ito sa madilim at malamig na lugar. Kapag na-expose sa liwanag at init, ito ay masisira. At pagkatapos buksan, dapat itong maubos sa loob ng 3 buwan. Mas mabuting bumili ng maliit na bote ng madalas kaysa bumili ng malaking bote at itago ng matagal. At ang pangalawang milagrosong mantika ito ay ang perilla oil. Ang perilla oil ay tunay na espesyal. Naglalaman ito ng mahigit 60% omega-3. Ang omega-3 na ito ay direktang nagpoprotekta sa mga brain cells. Pinapabuti nito ang memorya at pinipigilan nito ang pagbuo ng blood clots. Kapag inirekomenda ko ang perilla oil sa aking mga pasyente, marami ang nagtatanong, Doktor, hindi ba't ang omega-3 ay makukuha sa pagkain ng isda? Tama po. Maraming omega-3 sa isda. Ngunit mahirap kumain ng isda araw-araw, hindi ba? May mga nagtatanong din, Doktor, kung ganoon, hindi ba pwedeng uminom na lang ng omega-3 supplement? Magandang tanong. Hindi masama ang mga supplement. Ngunit mas mainam pa rin ang perilla oil. Bakit una iba ang absorption rate? Ang omega, 3 mula sa natural na pagkain ay mas madaling na-absorb ng ating katawan. Ang mga supplement dahil concentrated form ay maaring mas mababa ang absorption rate
Ikalawa, ang perilla oil ay hindi lang omega-3 ang taglay. Meron din itong mga antioxidant tulad ng vitamin E at lignans. Ang mga sangkap na ito ay sabay-sabay na nagtatrabaho upang mas mapalakas ang epekto ng omega-3. Ikatlo, mas matipid. Ang isang magandang omega-3 supplement ay nagkakahalaga ng mahigit 1,500 piso bawat buwan. Ngunit ang isang bote ng perilla oil sa halagang humigit kumulang 500 piso ay sapat na para sa isang buwan. Ikaapat, sariwa ito. Ang mga supplement ay may mahabang proseso ng paggawa at distribusyon kaya't maaaring bumaba ang pagiging sariwa nito. Ngunit ang perilla oil ay direktang piniga at kung maiimbak ng tama mananatili itong sariwa. Siyempre may mga taong mas komportable sa supplement, okay lang na uminom sila ng supplement. Ngunit kung maaari, inirekomenda kong gamitin ang natural na pagkain tulad ng perilla oil. Ang perilla oil ay madaling gamitin araw-araw. Isang kutsara kapag naghahalo ng ensalada, isang kutsara sa bibimbap o mixed rice, isang kutsara sa sabaw bago ihain. Sa ganitong paraan, makukuha mo na ang sapat na omega-3 na kailangan sa isang araw, lalo na sa pag-iwas sa paghina ng cognitive function na dumarating kasabay ng pagtanda, walang hihigit pa sa perilla oil. Sa katunayan, may pasyente ako na nasa huling bahagi na ng kanyang 70s pero malakas pa rin at matalas ang memorya. Buong buhay daw siyang gumagamit ng perilla oil. Tuwing umaga sa kanyang ensalada, sa tanghalian, sa bibimbap, sa hapunan, sa sabaw, palagi siyang naglalagay ng perilla oil. Doktor, hindi ako umiinom ng gamot pero ang pagiging malusog ko ay dahil sa perilla oil, sabi niya. Ngunit may mga dapat ding tandaan sa perilla oil. Kailangan itong mas maingatan kaysa sa olive oil. Una, wag na wag itong iinitin. Ang perilla oil ay napakasensitibo sa init. Sa sandaling mainitan, lahat ng magagandang sangkap nito ay nasisira at nagiging mapanganib na substance. Dapat itong kainin ng hilaw lamang. Ikalawa, kailangang ilagay sa ref. Ang perilla oil ay mabilis masira kapag nasa temperatura ng silid. Pagkabili, ilagay agad sa ref at ibalik agad sa ref pagkatapos gamitin. Ikatlo, kailangan itong laging suriin kung sira na. Amuyin ang perilla oil. Kung hindi na ito mabango at may maasim o malansang amoy, itapon agad. Huwag itong kainin dahil sayang. Ang sirang mantika ay lason. Ikaapat, bumili ng maliit na bote ng madalas. Mas mainam bumili ng maliit na bote na mauubos sa loob ng isang buwan kaysa bumili ng malaki at itago ng matagal. Ang ginagawa ko ay sa umaga, isang kutsara ng perilla oil sa ensalada at sa tanghalian, isang kutsara sa noodles o kanin. 2 kutsara sa isang araw. Sapat na iyon para maprotektahan ang aking mga ugat. Para ibuod. Para sa olive oil, gumamit ng extra virgin 1 kutsara sa isang araw at iwasang iinit. Para sa perilla oil, gamitin ng hilaw, ilagay sa ref 1 hanggang 2 kutsara sa isang araw. Gamitin lamang ang 2 mantikang ito. Pagpunta ninyo sa supermarket, wag na wag bumili ng refined cooking oil. Canola oil, soybean oil, corn oil, sunflower seed oil, grapeseed oil, itapon o wag gamitin ang mga ito. 500 piso. Isang maliit na bote ng extra virgin olive oil at isang maliit na bote ng perilla oil pinagsama ay hindi aabot ng one-time 1,000 piso. Ang maliit na investment na yon ang magpoprotekta sa mga ugat sa inyong utak. Kapag na-stroke ka, aabot ng daan-daang libo o milyon-milyong piso ang gasto sa pagpapagamot. Kailangan mo ng lifelong rehabilitation. At pati ang buhay ng iyong pamilya ay guguho. Ngunit ngayon, sa pagpapalit lang ng mantika, maiiwasan mo ang lahat ng iyon. Pero mga kaibigan, kasing halaga ng paggamit ng magandang mantika ay ang pagtigil sa paggamit ng masamang mantika. Ang 3 mantikang babanggitin ko ngayon ay dapat ninyong alisin sa inyong mga tahanan. Una, margarine shortening at processed fats. Ang cream-filled na tinapay sa panaderya, mga biskwit sa supermarket, mga cookies na paborito ng mga bata, lahat ng ito ay may margarine at shortening. Ang mga mantikang ito ay naglalaman ng trans fat. Ang trans fat ay nagpapataas ng bad cholesterol at nagpapababa ng good cholesterol. Direktang pinapataas nito ang pamamaga sa mga ugat. Maging ang World Health Organization ay nagrekomenda na tuluyang ipagbawal ang trans fat. Ganun ito kapanganib. Kung may margarine kayo sa bahay, itapon nyo na ngayon din. Kapag magpapalaman sa tinapay, gumamit ng olive oil o butter sa halip na margarine. Kapag bibili ng biskwit o tinapay, laging suriin ang listahan ng sangkap. Kung may nakasulat na shortening processed fat o vegetable fat, wag na wag itong bilhin. Ikalawa, ang refined cooking oil.
Ito ang mga pinakakaraniwang mantika sa supermarket. Ang mga mantikang ito ay dumadaan sa proseso ng kemikal sa mataas na temperatura. Sa prosesong iyon, lahat ng magagandang sustansya ay nawawala at tanging ang napakaraming omega-6 na lang ang natitira. Ang omega-6 ay kailangan sa tamang dami, ngunit kapag sobra nagdudulot ito ng pamamaga at nagiging sanhi ng blood clots. Ang tamang ratio ng omega, 6 sa omega-3 na kailangan ng ating katawan ay 1:1 hanggang 1:4. Ngunit kumusta na ang mga Pilipino ngayon? Ang ratio ay umabot na sa 120 hanggang 130. Sobra-sobra ang ating kinakaing omega. 6, ikatlo ang paulit-ulit na ginagamit na mantika sa pagpiprito. May mga tao ba sa inyo na pagkatapos magprito sa bahay, itinatabi ang mantika para gamitin ulit dahil sayang? Wag na wag itong gagawin. Kapag ang mantika ay na-expose sa mataas na temperatura, nakakalikha ito ng mga nakalalasong sulfur o oxidized compounds. Kapag iniinit itong muli, ang lason nito ay doble-dobleng tumataas. Lalo na kapag kumakain sa labas, mag-ingat. Sa mga chicken stalls o fried food stalls, wag na wag kainin ang mga pagkaing pinirito sa maitim na mantika. Malamang na ang mantikang iyon ay paulit-ulit nang ginamit. Para makatipid sa isang order ng manok, mas malaki ang babayaran ninyo sa huli. Uulitin ko, itapon ang margarine at shortening, itapon ang refined cooking oil, wag na wag gumamit ng pinagprituhang mantika. Kung ititigil ninyo ang tatlong ito, magiging mas malusog ang inyong mga ugat. Ngunit may mga magtatanong, doktor, ibig sabihin ba niyan, hindi na talaga kami pwedeng kumain sa labas? Hindi naman natin ito maaring tuluyang itigil. Ngunit kung mag-iingat lang tayo ng kaunti, mababawasan ang pinsala. Kapag order sa mga restaurant, pumili ng mga pagkaing hindi gaanong mamantika tulad ng sinigang o tinola sa halip na crispy pata. Kapag kumakain ng mga ulam na may sabaw, huwag masyadong uminom ng sabaw. Kumain ng mas maraming sahog. Karamihan sa mga mantikang ginagamit sa mga kainan ay refined cooking oil at maraming mantika ang natutunaw sa sabaw. At kinabukasan, pagkatapos kumain sa labas, uminom ng mas maraming tubig kaysa karaniwan at kumain ng maraming gulay, mayroon itong detoxifying effect. Hindi kailangan maging perpekto. Ngunit sa kaunting pag-iingat na tulad nito, malaki na ang pagkakaiba. Ngayon, pag-usapan natin ang mga lifestyle habits para maiwasan ang ischemic stroke. Sapat na ang pagpapalit ng mantika, ngunit kung idaragdag ninyo ang 8 gawin na ito, dodoble ang epekto. Una, 2 basong tubig pagkagising. Habang natutulog, nauubusan ng tubig ang ating katawan. Lumalapot ang dugo. Pagkagising sa umaga, dahan-dahang uminom ng 2 basong maligamgam na tubig. Iyon palang bubuti na ang sirkulasyon ng dugo. Ikalawa, 30 minutong paglalakad araw-araw. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Maglakad lang ng komportable. Pagkatapos mag-almusal, maglakad ng 30 minuto sa inyong lugar. Magiging stable ang presyon at bubuti ang sirkulasyon. Ikatlo, 7 oras o higit pang tulog. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng presyon at pamamaga. Matulog bago mag-11 ng gabi at siguraduhing matulog ng hindi bababa sa 7 oras. Ika-4, bawasan ng alat. Ang asin ay direktang nagpapataas ng presyon. Sa mga ulam na may sabaw, kainin lang ang sahog at bawasan ang sabaw. Bawasan din ang paggamit ng toyo at patis. Ika-5, gamitin ang kamay. Pagsusulat, pagniniting, pagguhit, ang mga aktibidad na gumagamit ng kamay ay nag-i-stimulate sa utak. Kahit 10 minuto lang sa isang araw, gumawa ng isang bagay gamit ang inyong mga kamay. Ika-6, makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan. Ang social isolation ay nakamamatay sa kalusugan ng utak. Kahit 1 beses sa isang araw, makipag-usap sa pamilya o kaibigan kahit sa telepono lang. Ika-7, matuto ng bago. Instrumento, bagong wika, computer, kahit ano ay pwede. Walang masihigit pa sa pag-aaral ng bago para mapanatiling bata ang utak. Ika-8, 4,000, 7,008 breathing technique. Huminga papasok sa ilong sa loob ng 4 na segundo, pigilin ito ng 7 segundo at huminga palabas sa bibig sa loob ng 4 segundo. Gawin ito 3 beses sa isang araw sa loob ng 10 minuto at magiging stable ang inyong presyon. Subukang gawin ang 1 sa 8 ito. Hindi kailangan gawin lahat. Simulan kung ano ang kaya. Ngunit
Gusto niyo bang malaman kung kabilang kayo sa high-risk group? Suriin ang 5 bagay na ito ngayon. Una, edad. Kayo ba ay 15 pang taong gulang o higit pa? Habang tumatanda, tumataas ang panganib ng ischemic stroke. No? Ikalawa, pamilya. Meron ba sa inyong mga magulang o kapatid na nagkaroon ng stroke, maaring may genetic factor? Ikatlo, chronic na sakit. Meron ba kayong high blood pressure, diabetes, o high cholesterol? Ang tatlong ito ang pangunahing risk factors para sa ischemic stroke. Ika-4, lifestyle. Naninigarilyo ba kayo? Madalas ba kayong uminom ng alak? Ang dalawang ito ay direktang nakakasira sa mga ugat. Ika-5, stress at ehersisyo. Malalabang stress ninyo at halos hindi kayo nag-ehersisyo. Malaki rin itong risk factor. Kung 3 o higit pa sa 5 ang tumutugma sa inyo, kailangan ninyong kumilos ngayon din. Palitan ng mantika, baguhin ang lifestyle at regular na suriin ang presyon, blood sugar at cholesterol. Kung lahat ng 5 ay tumutugma sa inyo, pumunta sa ospital para sa masusing pagsusuri. Magandang masuri ang kondisyon ng inyong mga ugat sa pamamagitan ng brain MRI o carotid ultrasound. 1,000 beses na mas madali ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Panghuli, sasabihin ko, ang pinakamahalagang bagay, paano tumugon sa emergency. Kahit gaano ka pa kaingat, maaaring biglang dumating ang ischemic stroke. Ang paraan ng pagtugon ninyo sa sandaling iyon ang magpapasya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tandaan lamang ang 4 na letrang ito, FAST, F face mukha, kung ang isang bahagi ng mukha ay nakalaylay o hindi tumataas kapag ngumingiti, maghinala na. A, arms, braso. Kapag itinaas ang 2 braso, kung ang isa ay bumabagsak o walang lakas, maghinala na. S, speech, pagsasalita. Kung biglang naging utal o hindi makabuo ng simpleng pangungusap, maghinala na. T, time, oras. Kung meron kahit isa sa mga sintomas na ito, tumawag agad sa 911. Ang golden time ay 4.5 oras. Kailangan makarating sa ospital sa loob ng 10 oras para magamit ang clot-busting na gamot. Bawat minuto ay mahalaga para mas maraming mailigtas na brain cells. Ituro ang FAST na ito sa inyong mga magulang at asawa. Maililigtas ninyo ang buhay ng inyong mga kasama sa bahay. Gusto kong ibahagi ang kwento ng isang tao bilang pagtatapos. Si G. Cruz, 72 taong gulang. Nang dumating siya sa aking klinika, maputla ang kanyang muka. Doktor, nitong mga nakaraang araw madalas akong nahihilo, namamanhid ang aking mga kamay at paa, at minsan hirap ako magsalita. Ito ay mga tipikal na sintomas bago ang ischemic stroke. Sa resulta ng pagsusuri, mahigit 70% na ang bara sa kanyang carotid artery. Isang kondisyon na anumang oras ay maaaring magdulot ng stroke. Sinabi ko sa kanya, mahalaga ang gamot, ngunit ang unang-una ninyong dapat gawin ay palitan ang inyong mantika. Sinabi kong itapon ang refined cooking oil at gumamit ng olive oil at perilla oil. Sinabi ko ring uminom ng tubig araw-araw, maglakad at bawasan ng alat. Pagkalipas ng 6 na buwan nang bumalik siya, nagulat ako. May kulay na ang kanyang muka at malakas ang kanyang boses. Doktor, nawala na ang pamamanhid ng kamay at paa ko. Hindi na rin ako nahihilo. Nang suriin namin ang bara sa kanyang carotid artery ay bumaba sa 50%, normal na ang kanyang presyon at bumuti rin ang kanyang cholesterol levels. May ginawa po ba kayong espesyal, tanong ko? Sinunod ko lang po ang sinabi ninyo, Dr. Lim. Itinapon ko lahat ng mantika at olive oil at perilla oil na lang ang ginamit ko. Uminom ako ng tubig at naglakad tuwing umaga. Yun lang po lahat. Malusog pa rin siya hanggang ngayon. Nabawasan na rin ang kanyang gamot. Sa pagpapalit lang ng mantika, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Kaya nyo rin ito. Hindi mahalaga ang edad. Kung nakabawi ang isang 72 taong gulang, walang dahilan para hindi ninyo ito magawa. Mga kaibigan, ngayon ay sinabi ko na sa inyo ang lahat ng aking nakita at naramdaman sa emergency room sa loob ng 20 taon. Ang pag-iwas sa ischemic stroke ay hindi nangangailangan ng komplikadong medisina. Hindi kailangan ng malaking ospital, mamahaling gamot o espesyal na paggamot. Nagsisimula lamang ito sa kung ano ang itatapon at idaragdag ninyo sa inyong kusina ngayon. Ang maliit na desisyong iyon ang babago sa inyong buhay. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like at subscribe po. Malaking tulong ito para maiparating ang impormasyong ito sa mas maraming tao.
At pakishare po ng video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, mga magulang, kapatid at kaibigan. May pagtatanggol ninyo ang kalusugan ng mga taong mahal ninyo. Taos puso kong inaasam na ang natitirang bahagi ng inyong buhay ay maging malusog, masaya at puno ng oras kasama ang mga taong mahal ninyo. Mula sa Gintong Kalusugan, maraming salamat sa panonood ng aking video. Manatiling malusog.